Maligayang pagbabalik mga kasolid, mga nakakalungkot na eksena sa laban ng ating pangbatong si Tapales. Napatulo nga ang luha nitong si The Nightmare, Mrs. ni Tapales, napaiyak din sa awa. Naoya the Monster Inoue, napuno na nga kay Cuadro Alas General Casimiro, lalabanan na rin sa 2024. Para sa ating unang balita mga kasolid, Marlon The Nightmare Tapales, dumayo nga ng bansang Japan na punong-puno ng pag-asa na makukuha nga ang panalo kontra nga dito sa tinaguriang Japanese Monster na si Naoya Inoue. Bagamat marami nga ang nagsasabi nga napakalabo nga daw manalo ng ating pangbatong si Tapales, ay hindi naman siya nagpakita ng takot dito sa tinaguriang Japanese Monster. Ayon pa nga sa ating kababayang si Marlon Tapales, pangarap niya rin daw maging undisputed. At gagawin niya nga daw ang lahat para makuha ang panalo by decision or by a knockout. Pero sa naging laban niya ng ating pangbatong si Tapales, hindi nga pinalad ang ating kababayan. Pagkatapos nga ng laban, napatulo ng luha itong si Marlon Tapales. At sa laban nga ng ating kababayang si Tapales, napaiyak nga ang kanyang asawa nang makitang ang ating pangbato ay gumagapang at gustong-gusto pang tumayo para ituloy ang laban. Pagdating nga sa round 10 ng kanilang bakbakan ay tuluyan ang bumigay ang ating pangbatong si Tapales. Aminado naman itong si Tapales na kahit gusto pa daw niyang lumaban at tumayo, pero hindi na daw niya talaga magawa dahil hilong-hilo na nga itong si Tapales. Ngayon ngang undisputed champion na itong si Naoya Inoue sa Super Bantamweight Division ay kaagad naman daw niyang didepensahan ang kanyang titulo sa buwan ng Mayo. Naoya Inoue next fight targeted for May, likely WBC mandatory Luis Pantera Neri. Kinumpirma na nga yan itong si Naoya Inoue na ang sunod niyang laban ay sa buwan ng Mayo. Dagdag pa nga nitong Japanese Monster, ang plano mananatili siya sa Super Bantamweight Division hanggang matapos ang taong 2024. Patungkol naman sa naging laban ni Inoue kontra Marlon Tapales, heto naman ang naging mensahe ng Japanese Monster. I am so happy that I got the knockout in such a decisive manner. It was one of the most intense fights I've ever had, probably, but my corner cheered me up and kept me focused throughout the bout. Aminado ang Japanese Monster na si Naoya Inoue na nabigyan siya ng magandang laban ng ating kababayang si Marlon The Nightmare Tapales. Sa kabilang balita naman mga kasolid, dahil nga sa pagkapanalo ng Japanese Monster na si Naoya Inoue kontra sa ating kababayang si Marlon The Nightmare Tapales, usap-usapan at napapabalita na nga mga kasolid na posibleng ito nga si Japanese Monster Naoya Inoue ang maging Fighter of the Year at maging number 1 sa pound for pound ranking at mapalitan nga itong si Terence Bud Crawford. Sa kasalukuyan ay number 2 sa pound for pound ranking itong si Naoya Inoue. Kagad namang pumalag sa balita itong si Terence Bud Crawford at sinabing ang mga tinalo nitong si Inoue na sina Stephen Fulton at Marlon The Nightmare Tapales ay wala nga daw sa pound for pound ranking. Banat pa ni Crawford kung mahihirangin man daw Fighter of the Year, nakakalamang daw ay siya yon mga kasolid dahil ang kanyang tinalong si Spence Jr. ay kabilang sa ranking ng pound for pound at isa ring undefeated fighter. At kung sakali nga daw mapunta kay The Monster Naoya Inoue, banat nitong si Crawford, alam na. Siguradong gagawa ng paraan nitong si Bob Aruma. Sa kabilang dako naman mga kasolid, sa latest interview nitong si Naoya Inoue, tila napuno na rin dito sa ating pangbatog si Angas ng Pinas. 99% nga mga kasolid, unang depensa ni Inoue kontra nga dito sa Mexican bad boy na si Luis Pantera Neri. Pagkatapos nga daw talunin itong si Pantera ay agad isusunod itong si Angas ng Pinas na matagal na raw nagpapapansin dito sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Isa pa nga sa mga possible opponent nitong Japanese Monster ay ang laban kontra dito kay Murudjon Akhmadelev, ang dating unified champion sa Super Bantamweight Division. Tila nagbago nga ang isip nitong si Naoya Inoue at susuwayin na nga yata ang kanyang among si Bob Aruma kung tuluyang lalabanan ang ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro. Ito ang magandang bakbakan mga kasolid kung sakaling ang matutuloy dahil meron nga silang unfinished business at dito natin malalaman ang angas ng ating kababayang si Cuadro Alas.
Ang kailangan lang ng ating pangbatong si General Casimiro ay ang puspusang pag-iensayo. Kung gusto niya talagang manalo dito sa tinaguriang Japanese Master na si Naoya Inoue. Proper training, focus at disiplina ang kailangan ng ating pangbatong si Alas kung sakaling matutuloy ang laban kontra Naoya Inoue. Dahil marami talaga nagsasabing ang estilo nitong si Cuadro Alas General Casimiro ang posibleng tumalo dito sa tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Suntok na bara-bara pero malalakas. Aminado rin itong si The Filipino Plus Nonito Donaire na posibleng nga itong si Cuadro Alas General Casimiro ang makatalo dito sa namamayagpag sa kasalukuyang Japanese Master na si Naoya Inoue. Iyan ang bakbakang inaabangan ng maraming boxing fans, Casimiro kontra Naoya Inoue. Pag proper ang conditioning ng ating pangbatong si Alas, siguradong may paglalagyan ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan at sa mga bagong mapapadaan sa ating munting channel, pasubscribe naman. Mabuhay Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.